Welcome back, Pepsters. Bago tayo nag-break, iniwanan natin ng question si Rachel, Rachel Ann. Kung kumusta naman sila nung mga past loves niya, nung past mga nakarelasyon niya. So, Rachel, kumusta nga pala? Okay naman. How are you with okay, your guess exes? ko nga yung isa. So, concert ko eh. Sobrang okay po kami. Okay. Kumbaga, nakapag-usapan naman po kami. Kasama ko sa trabaho. So, yeah, we're good friends. Friends kayo lahat, even with those... Well, yung... Isa lang yung may communication ako eh. Yung iba wala po komunikasyon na. Oo. Pero ako wala naman, kumbaga, pag nakakasalubong ko naman, kumbaga okay naman. Ngayon with Slater, may nafe-feel ka ba na, uy, may future? May future, Oo, no? may chance. Mabait naman yung tao, so... Tignan natin. Oo, wait siya. Okay siya. Paano nga pala kayo nag-meet? Tagal na bago pa siya mag-showbiz. Kumbaga, napakilala na kami 3 years ago. Tagal na po. Tapos, yan, sila Eric Santos. Ang may pakana. Ayun lang. Ang tipid ng sagot. Sa mga na-link nga sa'yo, sila Eric, Christian, puti si Eric nga, Mark, best friend ko yan. So, sino yung masasabi mo na talagang nagkaroon sa'yo ng yung pinakamalapit? Lahat po, ito lahat kasi mga kaibigan ko, tsaka barkada ko po sila eh. Kumbaga, nag-start ako, best friend ko si Eric Santos. Kumbaga, barkada ko yan talaga. Si Mark Ortiz na nakakasama ko, sobrang totoong tao niyan. So, lahat sila malapit. And kami palagi may tawag sa amin before yung Champions. Nagtutour kami around the world. Magkakasama kami 1 month na kami lang. So, parang kaming magkakapatid. Kapag kilalang-kilala na namin yung isa't isa, yung mood swings ng bawat isa, ganon. So, lahat malapit kami. Up to now, ano pa rin kami, lumalabas pa rin kami. Ganon. Ganon kami ka-close. Balik tayo dun sa Yes. pagiging Miss Saigon cast member mo. Yung pagiging GG mo, yun nga sabi mo, you're not really pushing for it, hindi ka naman talaga interesado noon. So, what made you finally decide? Actually, hindi naman sa hindi interesado talaga. May takot kasi, kumbaga, Saigon na yan eh. Kumbaga lahat ng makakasama ko dyan, mga batika na sa teatro. Pero gusto ko din, dahil ginawa ko yung Little Mermaid 3 years ago. First musical ko yun, Little Mermaid, tapos ginawa ko rin yung, nag-Tarzan din ako. Hindi ako yung sa Tarzan, si Jay Porter. Hindi ko ma-imagine. Ako yung sumasabot-sabot. Pero after ko kasi gawin yung Mermaid, sobra ako na in love sa teatro. So sabi ko sa sarili, kung gusto ko gawin ulit yung musicals dito sa Pilipinas. Pero hindi ko na-imagine na mag-audition. Oo, abroad. Pero napanood ko kasi before yung Miss Saigon, nung 2010 sa Canada, parang nagkaroon ako ng vision na magkakaroon ako ng musical, ganyan. Sabi ko sa sarili ko, one day, gagawin ko yan. Pero Kim ang talagang ano mo ba? No? Nag-audition ako, wala kasi akong masyado idea sa mga characters, no? So, yung inaral kong song, syempre yung lead, yung song ni Kim, yung Miss Lea Salonga, I Live My Life For You, yun po yung in-audition ko na song. Oh, mali lang sa'yo yun. Hindi, mahirap din po. Pero ano ba yung mga nakuha mong tips from Lea? From Miss Lea Salonga? After ko na pong malaman na, ang dami niyang tips, sabi niya, when it comes to singing and acting, sabi niya wala daw siyang maibibigay na advice sa akin. Kasi kumbaga nasa kamay na ng director. Pero sa daw, yung mga tips niya, kung para sumakay din ng tube, yung pinaka-subway nila doon. Yung sa London, yes. Tapos sabi niya, sobrang lalim daw ng accent doon. Dapat, kumbaga, aralin ko rin. Bilang 1 year ako doon. Dami, mga pupuntahan ng mga restaurants. Dami yan na rin po naturo sa akin. Pero, aware ka ba nung when you were auditioning for the role for Miss Saigon, aware ka ba na syempre yung sacrifices na pwede mong gawin, yung mga pwede mong iwan, yung mga pwede mong, dahil syempre ikaw lang mag-isa doon, aware ka naman doon? Hindi po dumating sa point na yung ganun kalayo na iisip ko. Kasi ako yung taong ayoko masyado mag-expect.
Nung time na nag-audition ako, wala lang. Parang gusto ko lang, sige na nga, subukan ko lang. Kung gusto ko lang marinig ako ng ibang lahi. Nung, di ba, andun kasi yung director, yung producer, yung choreographer ng Miss Saigon. Parang subukan ko lang. Kasi hindi ko naisip na papuntang London pala yun. After, syempre, nandun ka na, you will be open to many opportunities abroad. After Miss Saigon, ano bang gusto mong i-achieve? Hindi ko alam eh. I don't know what's gonna happen. Pero, tumatak nga po yung tanong sa akin ni Mr. Cameron McIntosh. Sabi niya, yes, so after po nung final audition ko sa London, last year, pinapunta po nila ako. Sabi niya sa akin, so what roles do you wanna do here? Ang dami pong nasa isip ko roles. Sabi ko, so sobrang hiya ko, sabi ko, what do you mean, sir? Parang gusto sabihin na, pasok na ba ako? Pagkatapos ng Miss Saigon, ano ba pwede natin parang gawin next? Parang ganun po, tinanong ko niyan. Sabi ko na lang, what do you mean? Sobrang nahiya ako. Pa-sweet lang talaga, what do you mean, sir? Sabi niya, do you wanna work here? Sabi ko talaga, of course! Nawala talaga yung voice ko. Pero, Cameron McIntosh. Yes, so, alam mo yung after niya tinanong yun, dun ako napaisip, oh my gosh, marami palang pwedeng gawin dito. So, tignan po natin after po ng Miss Saigon. Pero balik tayo dun kay Slater. Balik pa. Hindi, kasi kung naano ko lang dahil ikaw isa kang singer-songwriter nga eh. If there is one song na you want to dedicate to Slater, ano yun? Ano yun? Hindi ko alam. Birigla mo ako. Dapat brief mo muna para kapag-isip ako. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa naiisip. Surprise, pag may time. Anong song madededicate ko sa kanya? Hindi ko pa masyado na pagtuon. Hindi ko pa naisip. Mamaya, balikan natin. Ano naman? A song to describe your career? Siguro yung pinanalo ko pong ganda, Through the Rain. Siguro sa dami ko pong pinagdaanan. Kumbaga sa 10 taon ko dito sa industriya, ang dami, makulay din ang journey ko po. Bago ko rin po ako nakapasok dito, kumbaga ang dami kong struggles, ang dami kong amateur singing competitions sa sinalihan. Kumbaga through the rain, kahit gano'n kadaming paghihirap or obstacles yung dumaan sa buhay ko, kumbaga I'm still here standing in front of you. I'm just a girl standing in front of you. Nothing hid yun Tell us about yung nararamdaman mo na, a song na to describe how you feel now. Na ito yung nangyayari sa'yo ngayon na parang unreal, na London bound ka na, international scene. Anong song ang pwede mong... Meron akong song na ang title, Thank You. Yun lang, parang, and I thank you for being the one, for being the sun, for being the rainbow after the rain. Parang kumbaga, thank you kay God. Kasi sobrang, alam mo yung kumbaga lahat ng blessings na binibigay niya. Parang I don't deserve all these things. Pero, but still, binibigay niya sa akin. Sobra lang akong thankful talaga. Ayun. Let's talk about your upcoming concert, Miss Rachel. So tell us about this concert nga pala. Yes, ito po, Miss Rachel, the send-off concert. This is actually my 10th year concert / yun na nga, send-off. Sabi ko talaga, gusto ko magka-concert. Gusto ko i-share sa tao yung journey ko, kung paano ko nag-start, yung mga music. Kasi ang dami kong music na dinaanan, iba't ibang genre. Pop ako, nag-rock album ako, nag-covers ako, diba? Kumbaga, tapos papunta naman ngayon sa teatro. Kumbaga, ang iba-iba. So, yun ang gusto ko i-share sa tao. And, ayun. And, syempre, yung mga guests ko din sa concert, yung mga taong naging parte ng buhay ko. Ano ba yung mga, yung repertoire, yung ano bang may expect natin doon? Iba-iba no? Yung mga, parang start, syempre, yung mga songs sa albums ko, may dance, iba yung klaseng feel na mararamdaman ng tao. And of course, yung kakanta rin ako ng music from Saigon. And yung mga kanta, yung mga dream roles ko sa theater, kakantahin ko din. Talagang yung energies pa yun. Halina ibang klase. Rachel Ango, ladies and gentlemen. Pep Stars, ladies and gentlemen. Rachel Ango. More!